Naka-experience ka na ba na gumising sa umaga at wala ka sa mood magtrabaho? Kasi sa katotohanan ay maraming tao ang nakakaranas ng ganito at may malaking epekto ito sa mental at physical health natin dahil na rin sa stress na nadudulot nito. Madalas ka bang makaranas na hahatakin mo yung sarili papunta sa trabaho at magstay dun ng higit sa 8 hours para umuwi lang at ulitin uli ang routine na ito kinabukasan? Siyempre bilang adult, ito ay isang sacrifice na kailangan gawin dahil ang bills mo o yung mga bayarin mo ay monthly na darating sa'yo at wala itong pakaalam kung tinatamad ka magtrabaho o hindi. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips kung paano mag-survive sa trabaho na kinaiinisan mo at be sure na panoorin mo ang video na ito hanggang huli dahil ang panghuling tip ay isa sa mga critical step para mag-survive sa trabaho. Kaya simulan na natin. Una ay alamin mo yung reason kung bakit di ka masaya sa trabaho. Siguro ay may abnoy ka na boss o masyado kang loaded sa trabaho at non-negotiable yung pagtatrabaho mo ng 70 hours a week. Identify mo ang mga factors na ito at isipin mo kung worth it ba talaga mag-invest ka ng negative emotions sa mga bagay na ito. Pangalawa ay isipin mo kung bakit mo nga ba tinanggap ang trabahong ito. Siguro ay newly grad ka at ito lang ang job offer na available o siguro ay may magandang benefits sa trabaho na ito. Kaya kung nawawalan ka na ng gana magtrabaho, ito ang isipin mo, yung reason kung bakit mo pinili ang trabahong ito. Pangatlo ay alamin mo kung ano yung positive aspect sa trabahong ito. Kung di ka masaya sa trabaho mo, ay siguro ay masaya ka namang kasama ang mga katrabaho mo. Socializing kasama ang mga colleagues mo ay malaking tulong para makasurvive ka sa workplace mo araw-araw. Pang-apat ay pursue mo yung passion mo outside of work. Di naman pwedeng puro trabaho ka lang ang iniisip mo, di ba? Kailangan mo rin ng hobby o libangan para ma-enjoy mo ang buhay mo, lalo na kung stress ka sa trabaho. Pwede kang gumawa ng mga enjoyable at meaningful activities like reading books, starting a YouTube channel, o magsimula ng isang side business. And who knows, baka pwede mo pang ma-monetize ang mga passion projects na ito. Kung gusto niyo malaman kung anong passion nyo, may video akong ginawa at makikita nyo ang link sa taas o sa baba ng videong ito. Panglima, at ito ang pinakamalupit. Gutumin mo ang sarili mo. Well, the more na nagugutom ka, the more na iniisip mo kung gaano ka-importante ang trabaho mo. Kasi mararamdaman mo yung feeling, yung kawalan ng pera pambili ng pagkain kung hindi ka magtatrabaho. Tandaan mo palagi na yung trabahong kinaiinisan mo ay ang trabahong pangarap ng maraming Pilipino na nawalan ng trabaho ngayong pandemic. So I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.